Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon naman ay ating pag-aaralan ang naging laro ng ating kababayang si Candidate Grandmaster Daniel Quezon kontra sa malakas at Super Grandmaster ng Uzbekistan, Shamseddin Vokidov. Isa sa mga ka-teammate po yan ni Nodirbek Abdusattorov pagdating sa mga team competitions, especially this coming Olympiad. Miyembro din po yan. Ito pong si IM Quezon, kapapasok lang po sa Team Pilipinas. Nakakatawan din para sa hinaharap na Olympiad this coming September. Kaya po pwede uli silang magharap doon kung sakaling maganda rin ang maging score ng Pilipinas. At dahil po sa ganda ng mga nilaro ni IM Quezon, napahataw na siya dito sa Super GM na ito. Ginawa ni Denden, nag-E4, C5, talagang sinabayan ng Sicilia, no? Knight F3, E6, at nag-G3. Yan ang ipinaghanda ni Denden, ano? Medyo lumiko siya ng kaunti at ayaw niya ng natural na open Sicilian. Maaaring nakitaan niya na matindi ang performance pag pinasok ang open Sicilian, kaya yan ang ginawa niya. Nag-King's Indian Attack Formation, Kia tawag dyan. At nag-E5. Interesting ang binitawan nito ni Vokidov. Oh. Usually po pagka ganyan, di ba, nagdi-D5, D6, pero ito nagalaw na yung E6, ipinangtira pa na martida ng isang tempo. Pero tingnan natin, nag-castle, Bishop E7, C3 para walang lundag ng knight, castle, D3, ayan, natural na Kia lang, Knight B2, Rook E8, Knight C4, Bishop E7, at nag-Knight E3, ayan, para kontrolin ang mga importanteng squares, at nag-D5. Ayaw talaga magpaipit, no? Gusto ni Vokidov maluwag. At nag-Knight H4, ayun, para suportahan ang E4, i-maintain lang. At yung knight ay may posibilidad na pupunta sa F5 para makapagbigay ng pressure sa king side mamaya. At nag-Bishop E6, C4, at yan ang novelty mga kamatyas. Ngayon pa lang naganap. Novelty para kontrolin ang D5. Pero base sa evaluation bar na nangyari, medyo parang risky ito. Alanganin, ano? Kasi bumuka yung D4 square. O, ang mga lines dito, old lines, Knight H F5, may tumira ng Queen F3. Ayun, yun ang old lines. Pero kung computer ang patitirahin natin, Queen F3 ang gusto na old line. Ayan. O, pero dito tayo ngayon sa new move, C4. Knight D4, napasukan ng knight. Queen D1, capture, takes. Sa bagay, kaya pinapasok ni Denden kasi meron din naman po siyang pasok sa D5. Bawi din naman eh. Makukuha din naman niya ang teritoryo ng D5 eh. Nag-A6, Knight HF5, B5, yun nga lang. Ginulo siya kagad sa queen side. B3, Rook C8, Bishop D2, G6, pinaalis, atras ulit, Bishop D7. Ano purpose ng Bishop D7? Maaring atras ba? O ililipat yung Bishop dito? Bishop C3, H5, H3, protection lang, Bishop H6, Knight D5. O para sa akin, okay naman. Ang puti, no? Okay naman eh. Kasi naka-Knight D5 na rin naman eh. Knight takes D5, C takes D5, at nag-Queen F6, King H2. O mukhang okay lang din naman sa akin, positional na may pagka-prophylactic move, no? Pero bad move sa computer. Dapat daw Knight F3. Ha? Paano kung pagka-capturing yan, hindi ba ma-1 pawn down sa H3? Capture, paano kung gumanon? Ganun na lang, sabay Rook FB1. O kumunti ang lamang ng black, may waga talaga, chess. May waga, chess, oh. Nagpakuha ng isang pawn, tapos kumunti ang evaluation, no? O sa bagay, parang dadaanin sa endgame. Siguro na-compute ng computer na sa endgame medyo okay. Kaya yan mahirap pa sa black. Pero mahirap yung. Kaya naging H2 dito si Denden. Bago siya umatras at masecure na yung pawn sa H3 ay safe. Hindi makukuha. Yun ang nakita ko na, nagets ko na idea niya. Nag-B4, Bishop D2, takes,
Grabe yung knight sa D4, napakasiga oh. At nag G5, ayun, nag knight F5. Teka muna mga kamatsas, bakit pinasubo doon? Ay, oo nga pala. Oo nga pala, no? Dahil nga pala nalihis na nga pala yung Reyna, di na makabalik dito. Oo nga, obligado na doon sa F5. Capture, capture, queen takes. Ayun po ang nangyari. Naging clear. Positional advantage lamang pa ng isang pawn. Ayun ang nangyari. Rook A, E1, E4. Naku po, kasi magbi-bishop E4 dito eh. Ay, hindi pala pwede yun. Pag nag-bishop E4, kakapturein lang ng Reyna. May knight F3 double, tactical blow. O, nag-E4, pero nag-E4 pa rin siya eh. Queen E3. Ayun, another bad move. Dapat daw po ay D6. Okay. D6. Balik tayo. Queen E3, Knight C2. Oo nga no. Sinadya talaga yan ni Denden. Kasi mayroon siyang Queen takes E4. Yun no. Pang boom. O, pang boom uli yan Sacrifice queen. O kaso, desperate. Bishop takes. Queen D7, capture. Ayan, nagpa-queenless. Parang ang kapalit ng Reyna ay bishop at rook. Takes. Bishop E4, Queen D6, Rook D1, Queen F6, Bishop D5. At nag-Rook D8, Rook D3, King G7, Rook F3. Ayun, para targetin ang pawn sa F7. At dito mga kamatsas, nairita rin si Bokidob. Nairita na sa nangyayari. Kinapture na lang ang bishop. Pero yan po ang brilliant move. Grabe, no? Binalik sa ganyan, no? Pero pagdating po sa usapang rook and pawn ending, masyadong malaki na ang lamang. Kasi yung king very active. Parang ang bilis-bilis ng tatakbo niyan para makasugod. Nag-rook C1, king E5, oh. Pero pinatagal pa ni, no? Inunatan pa ni Bokidob. May C4 na rin pala. Yun pala ang key. Pag naka-C4, mabigat na. Kinapture yan. Ba't kinapture? Kasi po magsi-C3 na eh. Wala na rin kabuhay-buhay ang puti. O capture. King C5. Grabe ka. Pinahinog muna to. Di mo na kinapture. Oh. F4. Saka kinapture. Bakit ganun? Bakit nag-rook C2? Baka ano ito? Wrong notation ito. Tapos gumanon. Takes. Baka ano po ito, baka kinapture yan. Yun ang tama sa notation. Namali lang po ng input, baka capture yan and then capture. Yun ang nangyari. Tapos nag-resign na dito si Denden. Talo na rin naman Okay, kasi tinira dito, Rook C2, maaaring namali ng input eh. Di kakainin lang yan. 'Di ba? Okay lang po, understood naman yun. Okay, ganun pa man. Congrats pa rin kay IM Denden kasi ito pong game kahit natatalo, no pain, no gain nga eh. So, tandaan nyo po mga kamatsas, ang pagiging Grandmaster, bahagi niyan ay yung mga talo-talo, mga lost games, pampatibayan, ganun talaga. At nakita ko po sa kanyang rating gain, plus 9 points pa rin naman siya. Kung siya ngayon ay 2457, plus 9, ilan po yan? Di lumalabas ano pa rin siya? 2466. Tama, di ba? Edi ano pa rin? Gain pa rin ng rating kasi nga yung mga pinagdaanan niya na tinagpas niya, may rating na mataas eh. Abangan natin yung mga susunod pa po na makakalaro niya. IM yata yung next round niya eh. Okay lang, basta maipanalo niya, rating na lang po ang kailangan ni IM Denden to reach 2500 at a-awardan na siya ng Grandmaster, mapu-full pledge na mga kamatsas. Okay, dahil kumpleto na niya ang 3GM norms. So, bahagi ito, yung mga ganitong talo-talo, congrats pa rin natin siya. Bahagi yan ng pampatibay experience para mas lalong lumakas ang ating kababayan. Okay po, maraming salamat po mga kamatsas at lilipat naman tayo mamaya. Tingnan natin kung ano ang nangyari sa Sinky Field Cup, especially sa laro ni Wesley. Yan po ang inyong antabayanan. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.